Super Seasoning Mix. Patuloy kayo nakatutok sa unang balita, mga igan, 2 suspect sa serye ng pang-hold up sa mga dental clinic na aresto na. Hindi naman itinanggi ng isa sa mga suspect ang paratang. Darito ang report ni Ian Cruz. Bumagsak na sa kamay ng NCRPO si Albert de la Cruz na pangunahing suspect sa serye ng pang-hold up sa mga dental clinic. Nanlaban pa raw si de la Cruz nang arestuin sa Pilar Village sa Las Piñas matapos maglabas ng patalim at tear gas. Pero di siya umubra sa mga operatiba. Isang sachet ng hininalang shabu ang nakuha rin sa kanyang pag-iingat. Unang nasa kote ng mga pulis ang isa pang suspect na si Ronald Policarpio sa Bagong Silangan, Quezon City, kaya natunton ang lokasyon ni de la Cruz. Ilan pa nga sa kanilang mga nabiktima, binolesya pa raw ng mga suspect. Kaya naman ang makita ng mga biktima mga suspect, di napigilan ng ilan na maging emosyonal at magalit. Kabilang na ang doktora na ito na hinold up sa Bulacan noong Hunyo. Gusto ko siyang patayin. Gusto kong gumanti sa kanya. Kasi naalala ko kung paano niya yung ginawa sa amin eh. Ang Philippine Dental Association tuloy daw ang security measures na inihahabilin sa mga dentista sa buong bansa, kagaya na lang ng pag-i-install ng CCTV camera. Ito po ay malaking relief at napakagandang balita sa amin. At sa wakas, dininig po ng Panginoon yung aming panalangin na sana po makahuli dahil hindi na po makatawa yung ginagawa eh. Sa practical interrogation kay De La Cruz ng Regional Intelligence Division, sinabi nitong may galit daw siya sa mga medical professional na sinisisi niyang dahilan ng kamatayan ng isang kaibigan. Mga dentista nga lang ang kanyang napagbalingan dahil mas madali raw silang targetin. Tuloy daw ang follow-up ng mga pulis para ma-aresto rin ang iba pang kasama ng mga suspect. I am now calling all the victims to pursue this case, so that these two suspects will not be allowed to go out of jail anymore. Para sa unang balita, Ian Cruz reporting. Dalawang patay habang isang sugatan sa landslide sa Anda, Bohol. Kinilala mga nasawing biktima na sina Romeo Galos, 14 anyos at si Eric Bernil, 21 anyos. Sugatan naman si Mark Jericho Olaguer, 13 anyos. Papunta raw ang mga biktima sa ama ni Galos nang gumuho ang malaking bato mula sa quarry site sa barangay Candabong. Laking panginayang naman ng pamilya Galos dahil honor student pa naman daw si Romeo. Patuloy na inaalam ng pulisya kung may pananagutan sa pagguho ang may-ari ng quarry site. Rest house ni Libyan leader Muammar Gaddafi sa Tripoli nakubkob na rin ng mga rebelde. Tinatayang nasa 10 rebelde ang nananatili ngayon sa naturang rest house. Nakaparada na sa labas ng bahay ang kanilang mga sasakyan. Ang ilan sa kanila nakunan pang nakaupo at nakahiga sa sofa. Mayroon ding natutulog sa isa sa mga kwarto ng rest house. Bomba sumabog sa isang beach resort sa Turkey. Hindi pa masiguro ng mga otoridad kung ilan lahat ang nasaktan sa insidente. Pero sabi ng isa sa mga saksi, nasa 10 hanggang 15 turista raw ang nakita niyang sugatan. Ayon sa report ng isang Turkish news agency, sa buhangin nakabaon ang bomba. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad kung sino ang responsable sa pagsabog. Unang chika na mga igan at makakasama natin live mula sa Bulacan si Luan D. Luan. That's right. Maraming salamat sa iyo, Igan. Nandito po tayo ngayon sa Bersoin Church sa Malolos, Bulacan para sa taping or silip sa taping ng Iglot mamaya po. At mula dito, ihahatid ko sa inyo ang ating unang chika. Simulan na natin sa Hollywood. Ito na po si Brad Pitt. Ang aktor na si Brad Pitt, iniligtas ang isang babae sa zombies. Sa shooting po ng kanyang bagong pelikula ang World War II, isang babaeng extra ang nadapa at natapakan ng iba pang extra ng zombies or na naka-zombie costume. Kaya naman po to the rescue agad si Brad at hindi makapaniwala ang babae na tinulungan siya mismo ng aktor. Kaya naman ganoon na lamang ang kanyang pasasalamat sa Hollywood star. Wow!
Samantala po mga kapuso, pansamantala namang nalamlay ang Broadway sa New York nitong weekend dahil po na-cancel ang mga shows sa mga theater doon dahil sa pananalasa po ng Hurricane Irene. Kasabay po ng pagpapasara sa subway system at iba pang business, sinuspinde rin ang 23 Broadway shows na nakaschedule for the weekend. May mga chika pa ako mamaya, so stay tuned. Samantala, balik muna tayo kay Rhea. Salamat, Luan. Eyewitness documentaries kinilala sa Lasallian Scholarum Awards. Ilang programa at personalidad naman ng GMA Network ang pinarangalan ng Volunteers Against Crime and Corruption. Narito ang report. Muling kinilala ang GMA Network Incorporated ng Volunteers Against Crime and Corruption o VACC bilang haligi ng criminal justice system. Sa 13th founding anniversary ng grupo, umani ng iba't ibang parangal ang mga programa at personalidad ng network. Ang GMA7 ang itinanghal na outstanding TV station ngayong taon para sa patas, wasto at makabuluhan nitong pagbabalita at pagbibigay ng impormasyon sa publiko. Outstanding television program naman ang State of the Nation with Jessica Soho at ang host nitong si Jessica Soho ang outstanding TV host. Si JP Soriano kinilala bilang outstanding television reporter. Para sa radyo, iginawad ang outstanding radio station sa DZBB. Outstanding radio host naman si Mike Enriquez. Pinarangalan din bilang outstanding radio reporter si Carlo Mateo. Pinuri rin ng VACC sa Naturang Awards ang anti-corruption campaign ni Pangulong Noynoy Aquino. Ang parangal tinanggap para sa kanya ni DOJ Secretary Laila De Lima. Nangako naman ng GMA News na ipagpapatuloy ang pagbabalita nitong walang kinikilingan, walang pinuprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At nagpapasalamat tayo sa VACC sa parangal na binigay nila sa atin ngayon at sa lahat naman ng mga pagkilalang binibigay sa atin. Nagsisilbi lamang itong inspirasyon na ipagpatuloy ang ating paghahatid ng balitang walang kinikilingan at paghahatid ng serbisyong totoo. Nanguna ang mga dokumentaryo ng Eyewitness sa pinakahuling The Lasallian Scholarum Awards. Itinanghal na outstanding televised feature story on youth and education ang storya ni Sandra Aguinaldo na Pasan-Pasan. Tungkol ito sa mga batang may kapansanang pursigido pa rin sa pag-aaral. Finalist din sa parehong kategorya ang Baka sa Paan na dokumentaryo rin ni Aguinaldo. Layo ng awards na isulong ang paggawa ng mga storya na malapit sa mga isyu ng kabataan at edukasyon para raw mamulat ang publiko at mga leader ng bansa na suportahan ng kabataan. Nagpasalamat naman ang bumubuo ng programang Eyewitness na mas lalo raw pag-iibayuhin ang paggawa ng mga makabuluhang dokumentaryo. Para sa unang balita, Lay Alves reporting. At ang hirit namin mamaya, Lolo, patay matapos malunod sa ilog sa Ilocos Norte. Mga Pilipinong lumahok sa World Youth Day sa Spain. Ikinwento ang kanilang naging karanasan sa pagtitipon. Abangan yan at iba pa sa unang balita mamaya. Alright, good morning again mga kapuso. Nagbabalik pa rin po tayo ngayong umaga dito po sa Barangay Santa Lucia, Pasig City para sa ating Linis Creek. Ito pong Buri Creek na nakikita nyo sa akin tabi. Na sinasabi nga daw na isa sa pinaka-pangunahing dahilan kung bakit lubhang binabaha itong kanilang lugar, lalo na nga kung mayroong bagyong dumarating dito sa ating bansa. Na nakikita nyo mga kapuso, kasama natin ngayon ng ilan sa mga miyembro o tauhan ng MMDH. Siyempre ilan sa mga volunteers nitong kanilang barangay para nga linisin itong creek nila. At kanina, syempre, sumama na rin ako at nakitulong sa paglilinis itong Buri Creek at ilan sa mga basurang nakuha namin, karamihan actually, yung mga nalaglag na dahon na mula sa kanilang mga puno. And isa sa mga kapansin-pansin din na nakuha natin, bukod doon sa mga basura tulad ng mga plastics, mga lalagyan ng mga pagkain, styro, meron silang nakuha dito na malaking chunk ng trunk ng isang puno na sinasabing isang araw sa mga dahilan kung bakit nagbabara at nag-overflow itong Buri Creek. So of course, tuloy-tuloy pa rin ang gagawin natin paglilinis dyan. At syempre, bukod po sa ginagawa nating paglilinis nga nitong Buri Creek, parte na rin ng ating serbisyong totoo ngayong umaga ay ang pagtatanim po ng mga neem plant. Ito po mga neem plant kasi mga kapuso, kung inyo po natatandaan, ginawa na natin ito a couple of weeks ago, itong couple of days ago. Ito po yung sinasabi nga na plant po mula sa India
Asia or sa Africa na nagkakaroon daw, mayroon daw repelling properties sa mga lamok, lalo na nga ngayon, at meron nga tayong outbreak ng dengue dito sa ating bansa. So ngayon, naglagay tayo, actually meron tayong mga kasama mula sa MMDA din na nagtatanim din ng neem plant para siguraduhin nga na ligtas at hindi napuntahan ng mga dengue-carrying mosquitoes itong kanilang lugar. Now, mga Sa unang hirit, bisyong totoo ang naralang ng hirit. Ang saya-saya sa unang hirit.